Kasuklam-suklam ang mga ibinunyag na paratang laban kay Speaker Martin Romualdez matapos siyang maiugnay sa umano'y malupit na kaso ng torture. Ayon sa mga ulat, isang hukom ang tinanggalan umano ng dila upang hindi na makapagsalita at makapagbigay ng testimonya laban sa kanya. Batay sa mga impormasyong lumabas, matagal nang may kinakaharap na kaso ang naturang hukom kaugnay ng mga dokumento at ebidensyang posibleng makapagbabagsak kay Romualdez. Ngunit bago pa ito maisiwalat, pinaniniwalaan na naging biktima siya ng karumal-dumal na karahasan. Ayon sa mga kritiko, malinaw na senyales ito ng paggamit ng kapangyarihan upang supilin ang katotohanan at takutin ang mga posibleng testigo. Abang nananawagan ng taumbayan para sa mas susing investigasyon, nananatiling tahimik ang kampo ni Romualdez sa isyong ito. Kung mapapatunayan ang mga alegasyon, isa itong malupit na dagok sa imahe ng pamahalaan at sa hustisyang dapat pinangangalagaan. Ang tanong ngayon ng publiko, may lakas ba ang batas na papanagutin ang mga nasa mataas na posisyon o muling mananahimik ang katotohanan? That kidnapping or illegal na, kaya isulat ko may naisip ako, baka makalimutan ko. Okay? Alright. Illegal na pangingidnap kay Pangulong Duterte. So, meaning talagang illegal din ang pagkakulong sa kanya. Imagine mo dahil dito sa bangag administration na ito, dahil sa pagsabuatan ni Lisa ni Marcos Jr. na, gustong pagtakpan itong mga issue ng flood control na ito, na kung tutusin, we'll go there later sa flood control, na yung mga sangkot dyan, dapat diretso na yan ng DOJ, inimbestigahan ng mga inayupak na yan. Pero mga kababayan, alam nyo na, alam nyo na ito ay what? Teka, may kukunin lang tayo. Okay. Matay ang ilog ng lola ninyo. Alam nyo na talaga na itong na to, parang pumasok natin si Lisa Tanas. So itong ginawa talaga kay Pangulong Duterte ay, effort talaga ito ng mga bangag. Kasi kung titignan mo, hindi convicted, hindi confirmed, wala pa talagang ang Pangulong Duterte, wala pang konfirmasyon na siya talaga ay ginawa niya itong mga binibintang sa kanya ng ICC. Well, ang ICC kasi ay wala naman talagang alam yan. Ang nag-supply lahat yan ng mga kasinungalingan, itong mga Dilawan, itong mga NPA, itong mga makakaliwa, itong mga Alpotera, di ba? Kasama na sa lahat sila dyan. Kaya ang Pangulong Duterte ngayon ay nahihirapan at nakakulong since March. Ngayon, mga kababayan, tignan natin itong video na ito. Okay, wait a minute. Pakita ko lang sa inyo. Babalikan lang natin kasi nakakalimutan ninyo eh. Okay, nakakalimutan ninyo. Kung matatandaan nyo yan, balik pa kayo ganyan. That time I was appointed, yes. Who appointed you? The PCTC. So, can on that day? Yes. Sir, can you... By the way, yan yung hearing ni Mangga. Okay, yan yung hearing na mukhang wala namang yun, tingnan mo, nakalaya pa rin yung hinayupak na Kanilaw na yan, kasama si Escudero, ni Lisa Tanas, at ayan sila Kanilaw, I think may nilabas akong picture na talagang kasabwat yan ni Lisa Tanas. Point the representative ng Interpol on the spot? Para pong hindi yata kasama sa function. Well, kakasabi lang ho ni Ambassador, kayo daw nag-appoint sa kanya. He's a competent authority. Yeah, no, let's... You're under oath, sir. Did you or did you not appoint him as representative? The ambassador is a competent authority to represent us. But you did not appoint him. Hindi question if he's a competent. Hindi ka appointed. Alam nyo kung bakit ko ito pinakikita, itong mga nakaraang hearing na to? Kasi ang Pilipinas, kayo dyan, ay para na lang sarsuela. Hearing, pasikatan, pabidahan, tapos at the end of the day, hindi naman napaparusahan itong mga putang inang ito. Katulad dito ngayon, di ba? Itong Kanilaw na to. Nasaan na to? Di ba remember na contempt yan? Okay? Anong ginawa? Hinarang nito ni Escudero. Kasi daw hindi sumunod sa rules, na House rules ng Senate, itong si Mangga. Then, tinrabaho yan ni Remulla
actually na ano siya, na contempt siya for 2 days right after, I believe. Pero nakawala din. So talagang puro palabas. Kahit yung mga sa flood control na nangyayari dyan for hours, although hindi ko napanood, in-skip ko lang dahil ang haba. I don't have time to watch 4 hours na hearing kanina. Tignan natin. Sorry, klaro po yun. Ikaw ang representative ng Interpol. Kasi sabi mo, yes. Ang sabi po ni Secretary Alcantara, hindi kanya in-appoint. So sino nag-appoint sa iyo bilang representative ng Interpol? Ang nakalagay po dito, you're signing as in behalf of the Republic of the Philippines, not as Interpol. Kasi po nung that time, yung representative ng ICC na kausap ko, naka-print na po yung government. So, sir, are you a college graduate? Yes, sir. No. Any college graduate, pag pinapirma ka tapos mali, kahit printed, you'd cross it out. So why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Medyo mataas na ho kasi yung ano nun pagod na din kami. Yun ho yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo? Galing ni Bangga dyan, ano? Nagaling niya dyan, nagpapasikat sa dyan eh. Pero, you know, ito lang itong mga taong ito, na tao ng kanyang kapatid na Judas, puro na lang palabas. So, di ba? Yan yung taong yan, sila Kanilaw ang pumirma ng papeles, yung pinapakita kanina na Interpol daw siya. Pero siya ay hindi siya kabahagi ng Interpol. Kung hindi siya, nakikita niyo yung pangalan, ay ambassador siya ng special envoy ng transnational crime. Kaya talagang, since day one, talagang itong pag-kidnap kay Pangulong Duterte ay kagagawan talaga ng gobyernong bangag yan. Para nga pahinain ng mga Duterte, ang Pangulong Duterte, kasi kanina may binanggit din si Baste doon sa mga balita. Isa-isahin natin yan. So talagang nakakagalit itong mga hinayupak na to. Go. Hindi po, nagkakagulo na din ho nun. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo. We're all under oath. Pakisabi ng totoo, pero ang hinayupak, alam niya na si Bangag ay adik, alam niya na ang kapatid niya ay nasa likod ng illegal na charter change o People's Initiative, pero ayaw niyang ilabas yung totoo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito ay mga eksena na lang ni Mangga, palabas, sarswela na lang talaga ang nangyayari sa bayan natin. Yes, ma'am. Ang mataas Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. Sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. Okay. All right. I think that's about it. Okay. Oops. Ba't ganyan yan? Okay. Nakita niyo mga kababayan? Binalik ko lang kayo dun sa mga drama doon sa Senate. Hi, Leon Javier Vlog. How are you, Palangga? So dito mo talaga makikita na even right now, yung hearing dyan sa flood control na yan ay puro lang yan pampapogi ng Bangag administration. Ng Marcos administration na hindi kayang kondinahin ni Babalu, okay? Ni Botox, ni Amy Marcos. Kaya nga talagang never ever kayong magtiwala dyan kahit sabihin pa niya na suportado niya si Inday, suportado niya yung mga Duterte, sabi niyo nga, blood is thicker than water. Sabi ko mga kababayan, at kung iintindihin mo kahit elementary tayo, talagang walang pang kasalanan, hindi pa guilty ang Pangulong Duterte, pero talagang ipinakidnap ng mga hinayupak na gobyerno ni Marcos Jr. Walang malinaw na warrant of arrest. Narinig naman ninyo na nakipagsabuatan si Anyo sa mga alpotera sa loob dahil sinabi rin niya ni John B. Cremulya na alam nila yung galawan ng Pangulong Duterte even before at doon sa Hong Kong. Kaya I just don't know kung ano ang mangyayari sa September 23, kung mako-confirm ba or what. Pero sabi ko nga, the fact na ipinagkanulo yan ni Bangag, ni Lisa Tanas, si Pangulong Duterte, ulitin ko, kung kayang bayaran itong si Karim Khan based on that report sa Israel ng I think 320 million something na may involved siya na like obstruction of justice, kumbaga nakipag-alyansya sa Hamas, kaya nireklamo siya doon sa Israel.
kahit 1 bilyong dolyar, 1 bilyong piso, kaya bayaran ang mga tiwali sa ICC para lang wag palabasin ang Pangulong Duterte o i-confirm yung mga charges sa kanya. Kaya nga kailangan magpakita ni Kaufman kung gaano siya kagaling pagdating sa September 23. And it's just so sad na yung interim release ay wala pa tayong balita. And now, nandyan si Inday Sara, dumaan ng Kuwait, pumunta ng Paris, and I hope maging fruitful talaga yung kanyang lakad dyan. Kasi kinulong na nila si Pangulong Duterte, sa pilitan nilang kinulong. Walang ang warrant of arrest eh. Nakita nyo, narinig nyo. Pinirmahan ng gagong sila Kanilaw na siya ay part daw siya ng Interpol, pero hindi naman siya Interpol. Diba? Special envoy lang siya. So talagang itong ginawa nila, mga kababayan, talagang malinaw talaga na paulit-ulit ko na naman sinasabi dito, na talagang ginipit nila ang Pangulong Duterte. Kaya itong ngayon yung sa flood control na yan, mga cover up na lang ito sa main issue. Like yung pagkasangkot ni Lisa Tanas dyan dito sa Beverly Hills sa illegal na pulburon. Di ba? Si Nadia Montenegro, at least may kahiyan, nag-resign. Si Dina Arroyo Tantoco, na hindi siya aminado, kundi based, huling-huli kasi. Kumbaga caught in the act na mayroong pulburon, may MJ, may, yung alak, okay lang yan, pero bangag-bangag sila, nandoon. Mismo huling-huli, nasa report ng Beverly Hills Police Department. Pero wala, ayaw pag-usapan ng Senado. I don't know, we're just waiting na gawin nilang national issue yan. Paulit-ulit. Kaya itong ginagawa sa kay Pangulong Duterte, ang ginagawa sa flood control, ito lahat ay pagtatakip, pagpapapogi, pagpapabango dito sa bangag administration na ito, na adik silang lahat. Kasi 'di ba, sabi ko nga, kung iintindihin mo, confirmation of charges hearing. Confirmation, ibig sabihin hindi pa na-charge ang Pangulo, pero kinulong na ng mga buwakan ng ina. Walang warrant of arrest. 'Di ba? Before siya inaresto. Ang sinabi pa nga ng inayupak na Kanilaw na yan, siya lang kasi ang may passport during that time. 'Di ba? Kaya imagine mo, naka-ready na yung passport niya. Ang sagot nga dyan, kung maalala ko, yung passport daw niya ay nasa kotse. Kasi nungalingan yan. Walang matinong tao na maglalagay ng passport sa kanyang kotse unless na may plano kang umalis papuntang Dahig para, dahil pinlano nyo na ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. na kidnapin ang Pangulo. At nung araw na yon, nung March 11, hindi natin matagpuan ang BFF ni Inday Sara na si Amy Manggagamit. At ngayon, tinatrabaho kayo mga Duterte supporters, pinapabango na ngayon si Amy Marcos, pinagpapaniwala kayo samantalang ang mahal niyong Tatay Digong, ang mahal nating presidente, andyan, kubutot balat at umahaba na ang balbas. Buti na lang, andyan ang kanyang, kanyang bunso na si Kitty Duterte, dyan sa Dahig. Kasi hindi talaga sinunod ng bangag administration ang tamang proseso na idaan sa ustisya sa atin. Di ba? Sa Pilipinas, ang Pangulong Duterte bago nila ipinagkanulo sa ICC. Kasi kung hindi talaga nila ipinagkanulo yan, mga kababayan, kahit nasabihin pang yung ICC, sinusuplayan kasi nila ng mga kasinungalingan ang ICC. At magaling si Satanas dyan. Diyan sila magaling. Talagang ganti yan kay Pangulong Duterte dahil sa expose ng polboron, na Addictus Benedictus. Lahat ng palabas, I think that was yesterday, si Congressman ng Navotas, Toby Tiangco, di ba? Nagsimula yan, nag-expose sa mga katiwalian ni Romualdez. Sila yan, magkakamag-anak Di ba? Kahapon, nagsalita siya patungkol dun sa 6.7 trillion ng budget sa 2026. Di ba? Nagpalitan sila dyan sino yun? Yung si Micaela Swansing. Okay? Yung si Micaela Swansing, nagsagutan sila dyan dahil hinahanap ni Toby Tiangco yung yung committee report. Okay? Yung small committee report
noong 2025 na kung saan may mga budget insertion. Ngayon, ang sinasabi ni Swansing ay hindi, parang wala daw sa kanya yung kopya. Na kay parang dahil bago siya as chairman of the Committee on Appropriation, kaya wala daw sa kanya yung kopya. Nandoon kay Zaldico, isa pa yung hayop na yun. Tama ba yun? Alam yun, ibig mong sabihin, after ng isang chairman committee, matapos ang kanyang termino o matanggal siya, bit-bit niya lahat ng mga dokumento sa Congress. Nakita niyo kung gaano kayo ginagago ng gobyernong ito, ng mga kongresista. Hinahanap yung small committee report na yun. Nung 2025, kasi nga pinag-uusapan nila na mayroong pag-destrong car o pag-i-edit ng budget back in 2025 budget, which is yan din yung nilalaban ni Kong Ungab, ni Atty. Vic, ni Pangulong Duterte noong January 2024 nung kung saan ni-launch nila ang maisog sa Davao. Yan ang pinag-uusapan dyan. And now here's Toby Tiangco. Nakamag-anak din nila na okay, sa ngayon natutuwa tayo na, oh wow, ang galing-galing naman ni Toby Tiangco. Kasi ine-expose niya itong mga ito, yung mga kakampi niya dati. Di ba? Nagkaroon siya ng expose tungkol dun sa AKAP. Di ba? Yung during the campaign na talagang nagbibigayan. Di ba? So ngayon, tayo naman, kayo naman mga palangga or tayong sumusuporta sa katotohanan. Anong sinasabi natin? Ay ba, believe tayo, di ba? Believe tayo kay Toby Tiangco. Mukhang magaling. Tapos uulit na naman, gagawa na naman ng let's say ng corruption, ng kaletsihan, di ba? Mumurahin natin sila din, gagawa ng pasikat na gano'n. Oy, ang galing-galing naman ni Toby Tiangco. It's the same thing na ginagawa ngayon ng Team Alpotera, ng mga scammer na ito, ng mga pokpokita, ng mga buwaka ng ina na pinapabango si Amy Marcos. Okay? At ngayon, ang ginagawa nila mga palangga, paulit-ulit natin sinasabi, deflection. Right? Hazel Garcia, you're here. Marville, pabalik niya si Miss Kitty sa sa Pilipinas. I think so, makatapos na rin. May klase yata yan. I don't know. Ngayon, mga kababayan, sino itong si Micaela Swansing? Naalala niyo yung unang expose ko sa inyo? Pinakauna. January 2023. Sabi ni Sara P. Palangga, ang galing ni Marcoleta at Congressman Toby Tiangco na hubaran ang mga kawatan. Oo, magaling talaga yung kanilang pagsabi doon. Kaya nga, but anyway, balikan natin to si Micaela Swansing at saka si Horacio Swansing. Yan ang unang expose ko patungkol sa smuggling ng lahat ng klase ng smuggling na nasasangkot si Michael Ma. Paano natin pagtitiwalaan ito? Hearing na naman. Nung January kung hindi ako nagkakamali, so Committee on Ways and Means, January 2023, in-expose nila yan. Doon nga lang ako nakakuha ng balita habang nanonood ako. In-expose nila sa Congress na hey, itong mga 10 taong ito itong mga 10 demonyong ito kasama si Michael Ma na inappoint ni Bangag ni Lisa Tanas as special envoy to China na walang black and white, meaning walang papeles pero nagfa-function as special envoy to China hanggang ngayon. Kaya hindi natin alam kung anong tinatransport ni Michael Ma, ni Lisa Tanas, ni Bangag, di ba? Kung ano yung tinatrabaho ni Michael Ma. Kasi walang black and white eh. Wala siyang pananagutan sa taong bayan kasi walang dokumento na nakapagpapatunay na siya ay inappoint. Pero nag-function siya as appointee ni Bangag. So ano tinatransport niya? Pera ba? Patuloy ang kanyang mga smuggling business o smuggling activities? Kaya sabi ko, itong si Micaela Swansing na ito, wala itong kwentang babaeng ito. Dahil nag-expose siya tungkol sa smuggling, pero naputol, di ba? Kung naalala niyo yung expose natin, after ni-release siya ni Swansing, o nag-speak sila ng tatay niya, nagbalitaktakan sila about dito kay Michael Ma. Ang nangyari dyan, dahil binakbakan ko sa social media yun eh. Di ba? Talagang in-expose ko to si Lisa Tanas at saka itong si Michael Ma. Wala nang hearing. Di ba? Until today, wala nang hearing. 23, 24, 25, wala na. Kaya paano mo to, itong si Swansing,
si Micaela Swansing, ay talagang nakikita mo nagsisinungaling. Akalain sasabihin niya kay Toby Tiangco, parang nirereklamo pa nga ni Tiangco yung kanyang time, ba't daw tumatakbo, ganyan, na supposedly hindi nakastop dahil, hindi dapat counted yung time na nagtatanong siya about the small committee report. Saan ka makakakita? Tatanungin ka, nasaan yung, ikaw ba pag teacher ka, let's say for example, teacher, kapag nag-resign ka na as teacher, bibit-bitin mo yung mga cards ng mga estudyante mo, yung mga, whatever anong tawag sa school na yan, basta mga school records ng estudyante mo, bibit-bitin mo ba? Yun ang sinagot noon ni Swansing. Na kasi, I just assume of parang, as chair of the Committee on Appropriations. Parang yung sinasabi niya. So, hindi daw niya hawak ang dokumento. So, naka-Elizalde ko daw, dahil yun daw ang nag-lead o nag-chairman noong time, 19th Congress. Nakita nyo, wala silang makikitang records kasi hinahanap ni Toby Tiangco itong records in the past. Sinasabi niya, public record dapat yan. Dapat lahat ng committee reports ay nandiyan. Sinasabi niya, meaning, you're hiding something. May itinatago kayo. Di ba? So, tinatanong niya kung transparent sa budget for the budget sa 2026. Hindi pa nga nasusolve yung 2025 dahil nakatenga pa rin yung oral argument sa Supreme Court, yung patungkol dyan sa 2025 budget, which is yan din yung tinatanong ngayon, di Tiangco, out of transparency ng budget, chuchu-chuchu, walang report. Di ba? Kaya, in connection dito sa pag-i-insert nila ng budget o pagdadagdag ng mga pondo dyan sa flood control na yan. Okay? Na hindi alam ng mga ibang kongresista kasi ang nakakaalam lang ay ang tambaluslos, ang Speaker Daos dahil siya ang powerful dyan, at itong si Zaldico during the 19th Congress. Yan yung ibig sabihin dyan ni ni Toby Tiangco. So talagang nilagay ni Tiangco si Swansing kumbaga sa hot seat o ginisa niya. 'Di ba? Hindi kasi porket bago ka sa Committee on Appropriation as chairman ay wala sa iyo yung dokumento. Mga kababayan, I just don't know kung saan talaga tayo alam ko kung saan kayo pupulutin. Sa Komunoy talaga kayo pupulutin. Kasi pa ulit-ulit hinahanap kung nasaan itong record na ito ng 2025 para magkakaroon ng pagkukumpara at para matalakay ang 2026 budget, ganyan-ganyan. Pero wala na talaga kayong maaasahan. Kasi ang namumuno sa inyo si Marcos Addictus Benedictus at si Lisa Tanas. 'Di ba? Nagpapa-epal ngayon yung 15 contractors na yan na sangkot dito sa corruption patungkol diyan sa na yan, sa flood control na yan, ha? Ang totoo niyan, sila lang din naman yan. Bakit kailangan pa ng Senate investigation? Kung alam na pala ni Bangag Jr. ang mga kawatan. Bakit kailangan paggastusin ang pera ng bayan? Sige nga. Kung alam na ni Bangag. Kasi gusto nila ng dramatization or drama, at acting 101, sarsuela, political drama, what have you called it? Pampapogi, chuba-chuchu. Well, si Senator Marcoleta, wala siya talagang choice as chairman of, Blue Ribbon Committee, kailangan niya din talaga imbestigahan yan. Pero dapat, mismo, ang bangag na presidente, ang gobyerno, ang mamuno, na sasabihin niya, wag nang maghiring-hiring, kasuhan na kaagad yung mga yan kung yan ay matibay na ebidensya. I-forward kay Bonjing Remulla dyan sa DOJ. Diba? Siyempre, mga kababayan, dyan sa Senate hearing, magpapakitang gilas dyan, lalo na yung mga sanay sa pampapapogi. Diba? Pagpapapogi. So, ginagamit yan. Kaya, di ba, sabi ni Bangago, kailangan imbestigahan yan. So, ginagamit nila. Parang si Darrell Yap, victim framing. They have victim card.
So meron silang framing na ginagawa, yung kanilang ginagawa ngayon dyan, na, oh wow, eto na yung in-expose ni Marcos Jr. Eto na, ang galing-galing ni Bangag. Dahil sinabi niya, naku, hindi anong exact na sinabi niya, na parang hindi niya sasantuhin, na kahit kakilala, kaibigan, kamag-anak, chuchu-chuchu, isang kajotahan yan. Yung ina-acting nila dyan, yung piniprame talaga nila dyan sa Congress, well, sa Senate, particularly itong sa Senate, mga kababayan, na andyan yung mga kontratista, mga chuchu-chuchu, na pwede naman talagang kasuhan na yung mga yan kung may mga matibay na ebidensya dahil mismo si Bonoan, DPWH Secretary, ay umamin na yes, mayroong ghost projects. Meron palang ghost project yung hayop na to, na appointee ni Bangag. Bakit ngayon lang nagsalita? Bakit kailangan paggastusin ang pera ng bayan diyan sa Senate hearing? Kaletsya ng mga yan, kung umamin na siya na mayroon talaga. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!